humana sa paboritong lugar, baka sakali may pang-ihaw dyan or pang-paksiw, kahit ano na. Ang mahalaga meron. Alright, tabay na lang tayo at sana makahuli tayo kahit konti lang, pang-paksiw, pang-ihaw or pang-sigang. Alright, abang na lang po mamaya mga kaibigan. Lamig. Medyo. At ito nga pala yung una nating warm up dive para sa episode na to. Dito muna tayo sa mga dalawang dipa. Kasi matagal tayong hindi nakapagmano-mano. Kaya medyo hirap tayo ngayon, tsaka medyo tumaba na konti, lumaki ang ating tiyan. Kaya warm up din. At para preparation na rin para sa medyo malalim sa mga 5 dipa. Alright. At ito nga pala sa dive na to, ito yung ating unang isda. Isang medyo katamtamang size na ilak or gray drummer. Ilak kung tawagin naman sa amin. Medyo mailap yung iba kaya namimili na lang tayo ng pwede. So estimate ko dito nasa mga 200 grams itong isdang ito, itong ilak na to. Ayos na rin to dahil lang gusto natin guys makapagpaksiw or sinabawan. Kaya reasonable naman yung size niya para pitasin. Ito yung una nating isda. Ang ginagamit ko nga pala ngayon na pampatay ng isda is yung barb lang ng shaft
or yung bala ng pana kasi wala akong diving knife na dala. Ang laki pala ng tiyan ko talaga pag naka side view, kaya natatawa ako habang pinapanood ko tong video na to. Kaya medyo hirap tayo magmano-mano dahil sa tumaba tayo at medyo, alam nyo na, lumobo yung tiyan. Lumaki yung tiyan. Ay. At sa dive na to nga pala, eto, nakakita ako dito ng grupo ng ilak or yung gray drummer, kaya medyo humanap tayo ng magandang spot, yung medyo tago yung katawan at yung ulo lang natin ang lumalabas dahil medyo mailap sila dahil halos araw-araw may namamana dito ng mga local, kaya kailangan diskarte lang din talaga pag ambush natin. So bali sa dive na to, ito yung magiging pangalawang isda natin. Thank God, ito medyo malaki-laki na tong ilak na to. Namimili tayo talaga ng medyo malaki para hindi man sila lumapit sa susunod na mga dive natin. At least medyo maganda-ganda na yung huli natin, medyo malaki na. Kaya ito ang second catch of the day, isang ilak or gray drummer, ilak kung tawagin naman sa amin locally sa Zambales. Alright. Sa dive naman na to, ang na-secure nating fish dito or isda na nahuli natin ay yung isang uri ng unicorn fish, isang slender unicorn fish. Pinapalayo ko si Butch gawa ng may kailapan talaga yung mga isda. Kaya ito yung pinakamalaki sa grupo, kaya ito na yung pinitas natin at pangatlong isda natin to na na-secure para sa karagdagang pang ulam natin. Ayos na rin to. At kahit papaano meron tayong sariwang isdang uulamin mamayang hapunan. Alright, thank you. Sa dive naman natin ito, ang na-secure nating isda is yung isang uri pa rin ng unicorn fish. Yung blue spine unicorn fish, yung primerang klase na unicorn fish. Good size na rin. Ang tawag nga pala sa amin ito is masinganer or pampano sa amin sa Pundakit, San Antonio, Zambales. Isa itong napakasarap na ihawin
Ang gusto ko dito is yung binabalot siya ng foil. Tapos lalagyan siya ng asin, olive oil. Tapos medyo konting mga pampalasang sibuyas or yung bawang, ganyan. Pero toyo at olive oil lang, ayos na yan. Masarap na pang-ihaw. Yan ang isda natin, pang-apat. Kaya ayos, nadadagdagan na yung isda natin na pang-ulam mamaya hapunan. Thank you. Sa dive naman natin na ito, ang isdang na i-secure naman natin is isa ulit na ilak or yung gray drummer. Ang ginagawa ko dito, nagtatago ako sa mga pagitan or ilalim ng bato kasi napaka-ilap talaga ng iba, kaya kailangan diskartehan mo rin yung pag-ambush, yung halos hindi ka nila nakikita at yung tuktok lang ng ulo ang nakikita mo. Yun, tsaka sila lalapit at nagkakaroon tayo ng pagkakataong mapana. Good size na to, medyo malaki na rin. Pandagdag sa ating pampaksiw at pang sinabawan. Thank you. Ito yung panglima nating isda. At salamat. Sana madagdagan pa natin. Kaya tuloy lang. Sa dive pala na ito ngayon, ito yung pang-anim na isda natin, isang tribally. Good size na rin, nasa mga 150 to 200 grams na rin ito. Kaya pinitas na natin, karagdagan ng ating pang-ulam. Ito yung pang-anim na isda natin. Kaya salamat at kahit papano sobra-sobra na sa aming pang-ulam. Total, 4 lang naman kami na kumakain. Dahil ibang kasama namin, medyo alam nyo na hindi sila mahilig sa isda. Karne ang kinakain nila, pero kami, tayong mga Pinoy, napakahilig sa isda. Kaya salamat at medyo sapat na yan sa aming pang-ulam. Thank you. Nagbabaka sakali ulit tayo, baka madagdagan pa.
ito sa chapter na to medyo wala na kaming madama, kaya nagdadahan-dahan na kami bumabalik pa tabi. At ayos na rin naman yung nahuli namin. At medyo may agos na rin. Tapos yung hangin medyo lumalakas. Kaya nagdesisyon kami ni Butch na magdahan-dahan ng umuwi at para malinisan at mailuto na rin yung isda para sa aming hapunan. Kaya tara, ahon na tayo. Guys, ito yung kuha nila ni Dindo guys. Kinadtad na para sa paksiw yan. Paksiw yan, yung mga regalo ng paksiw. Yung iba yan, sabaw. Siniro namin oh, taganahaw. Guys, ulit mga manang ulit kami guys. Saan yan guys, may ilak saka yung mga bayang isa gamitan ko. Sarap yung guys, yung ilak ng sabaw guys, oh. Latab talaga guys. Yung sabaw ng ilak guys, latab-latab talaga guys. Bisaya pa guys. Latab yung sabaw. Yung ilak. Kanin namin kulo-kulo na ano. Yes, yung sabaw andito na. You're the wow! Yung paksiw ang kasunod yan guys. Paksiw. Paksiw yan. Hanggang dito lang muna guys. At kami ay magluluto pa. Yo! Okay. Check muna tayo sa kanin guys. Uy! Dalawang takip guys. Oo, luto na pala. Ayan. Takpan ito ulit. Tapos dito tayo sa paksiw guys. Ayan na guys. Kumulo-kulo na guys. Dito sa kaliwa guys, ang sabaw guys. Guys, hinintay na lang yung paksiw. Okay. Kain na kami maya guys. Ganyan lang muna. Eto na ang ating nahuli. Kanina, luto na nga. Ayan. Kanin, hapon natin.
Salamat sa mga nagluto kay paring Eric, Sir Boots, si Pac Normandy. Yo. Yan. Kain na siya. Kain na tayo. Paksiw. Alright. Alright. Thank you. May nilaga.